Sa atin pong pagbabatayan ng salita ng Diyos, mga kapatid, tayo po ay tumayong lahat. At atin pong basahin ang nakasulat po sa aklat ng pahayag, sa aklat po ng pahayag, Revelation, sa ikalabing siyam na kabanata. Chapter 19, babasahin po natin yung isang verse na isa ito sa mga verses na napakahalaga sa chapter na ito, sa verse 7. At ito po ang nakasulat sa salita ng Diyos. Ang sabi po rito, tayo'y magalak, tayo'y magsayang mainam, at siya'y ating luwalhatiin. Sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero, at ang kanyang asawa ay nahahanda na. Manalangin tayo. Ama, nawa nakahanda ang inyong mga anak sa gagawin naming pagsalubong, Ama, sa inyong anak sa alapaap. Dahil ang event na ito ay malapit na. Nawa, Ama, nakahanda ang aming mga puso sapagkat una pa lang ay binigyan nyo na kami ng engagement. Binigyan nyo na kami ng pakikiisa sa inyong anak, Ama, upang kami po ay mamuhay ng naaayon sa Kanya. Sa araw na ito, Ama, samahan nyo kami, pangunahan nyo po ang inyong mga anak na inyong idinako sa lugar na ito, dito sa banal na dako na inyong itinalaga, upang dito po kami magsama-sama, Ama, upang kayo'y paglingkuran tuwing weekend at tuwing kami din naman ay nasa mga kanya-kanyang trabaho namin. Higit kaming maglingkod sa inyo. Saan man kami, ano man ang aming ginagawa. Amang makalangit, nawa nakahanda kami sapagkat Ama, mahalaga na kami ay preparado sa mga events na darating, hindi lamang po sa pangkasalukuyan, kundi ang mga events na darating po sa hinaharap. Dakilang Diyos na makapangyarihan, samahan nyo kami sa araw na ito, magpahayag kayo, linisin nyo kami sa lahat ng aming pagkukulang, Ama, at nawa po maging handa ang aming mga puso na tanggapin ang inyong makalangit na biyaya sa sandaling ito. Ito ang aming panalangin, dakilang Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. Napakahalaga po na tayo po ay handa sa bawat oras, mga kapatid. Amen po ba? No? Mahalaga na tayo po ay laging handa. Kasi po, ang Biblia po ay nagsasabi, no, na ang mga Kristiyano po ay tulad tayo ng sundalo. No? May nakalagay sa Biblia na tayo ay tinawag, hindi lamang tayo mga tupa, kundi tayo po ay mga kawal ni Kristo. Amen ba, mga kapatid? No? At bukod sa kawal, mga kapatid, yung salitang sundalo, tayo din yung sinasabi ng Biblia na yung babaeng pakakasalan ni Jesus pagdating ng kasalan sa langit. No? Sabi ng Biblia, naghanda ang Diyos ng babae na mapapangasawa ng kanyang anak. So, ibig sabihin po, yung babaeng tinutukoy ay walang iba kundi yung sinasabing sakdal na iglesia. So, mga kapatid, no, mahalaga, no, tayo po ay kabilang doon. Amen po ba? No? At nakikita sa buhay natin, no, na tayo po ay kabilang dito sa sinasabing babaeng ikakasal. So, sabihin nga natin, mga kapatid, nobya. Yan. So, ibig sabihin po sa Ingles, ano pong ibig sabihin sa Ingles ng nobya? Bride. No? Tayo po yung, sabi nga po, di ba sa relasyon, una muna, kaibigan mo yung isang karelasyon. May dumadaan sa ganyang process. And then susunod, magiging mo siyang nobya o nobyo. Tama ko ba? So, mas intimate na. And then ano yung huli? After ng girlfriend, boyfriend, magiging mo ng asawa. So, ganyan, no? Ganyan ang process na gagawin ng Panginoong Jesus sa kanyang church. Amen ba, mga kapatid? So tayo po ay part, no, ng tinatawag na pakakasalan ni Kristo. So siguro iniisip ng mga lalaki, pastor, lalaki ako
spiritual po ang pinag-uusapan, no? Hindi po literal, no? So, pag sinabing church, feminine, no? Ang symbolism ay babaeng sakdal. So, ang ibig sabihin po, kasama tayo lahat doon, no? Mga lalaki at babae na tinawag sa biyaya. Ngayon po, may sinabi ang Diyos sa atin sa kanyang salita na itong kasalan na ito ay malapit ang dumating. No? Malapit na pong dumating yung kasalan. Ito po ang nakasulat sa Biblia. No? Basahin natin yung Pahayag 19, yung binasa natin kanina. At ang sabi po ng verse 7, tayo'y magalak. Sabihin nyo nga mga kapatid, nagagalak ako. Yan, sino po ba rito yung nagagalak no, kapag tayo po ay nagsasama-sama? No? Ako din, no, nagagalak ako. Sino po yung nagagalak kapag mayroon po siyang ginagawang pakikipag-usap sa Diyos? Sino po yung nagagalak? Yun, no? Sino po yung nagagalak kapag umaawit tayo sa Diyos? So alam nyo mga kapatid, no, yung kagalakan, isa yan sa mga ugali na dapat makita sa atin. No? Kasi po, ang kagalakan, ibig sabihin po, masaya tayo sa presence ng Panginoong Diyos. No? At mga kapatid, tandaan nyo po, no, ang ating kagalakan, tandaan nyo po, hindi nyo makikita sa mundo. No? Ang mga anak ng Diyos, ang kagalakan natin, sabi nga po, no, ito ay makikita lamang natin kasi we are designed. No? Dinisenyo tayo para tayo ay magalak sa mga bagay na eternal. Amen po ba? No? Kaya mga kapatid, no, tayo napipighati sa mundo kasi dito sa mundo, pinipilit nating maging masaya, pero hindi ka magiging masaya dito. Mga kapatid, no? Pag ikaw ay tinawag ng Diyos, ang kagalakan mo ay wala rito sa mundo. Bagamat nasa mundo ka, pero hindi mo makikita sa mundo, no? Pero kapag mayroong binhi ng Diyos sa puso mo, kapag ikaw ay tinawag sa biyaya, kapag si Jesus ay nasa iyo, tandaan nyo po, yung kagalakan na nasa inyo, hindi lamang sa mundo yan, kundi yan po ay mananatili. No? Kaya mga kapatid, may kagalakang espiritual. Amen po ba? No? Kagalakan po na hindi kayang kunin ng sanlibutan. No? At hindi nila yan magigets. Yan po ay supernatural. Hindi po yan pangkaraniwan. No? Yung kagalakan na kadalasan na napapanood natin, ano? Yung mga kagalakan na pwedeng gawin ng tao, no? Basically, psychological eh. No? Karamihan ng kagalakang itinuturo sa atin ngayon, parang ano to, therapeutic, no? More on, pakalmahin mo ang sarili mo, be positive, no? Magkaroon ka ng good vibes, mga ganyan, ano? So, masaya na tayo sa ganon, no? Pero, iba yung kasiyahan na sinasabi ng Bible sa atin. Ibang-iba mga kapatid, no? Mas malalim, parang foreign nga sa mundo, eh, no? Kasi ang sabi ng Bible, hindi naiintindihan ng tao itong kagalakan na ito, no? Isipin nyo po, no? Parang maintindihan nyo. Ang mga unang Kristiyano, di ba sabi ko nga po sa inyo, tayo ang isa sa mga pananampalataya na pinapatay, no? Di ba mga kapatid? Ang mga early Christians, at kahit ngayon, maraming Kristiyano ang pinapatay, no? Dahil sa kanilang patotoo kay Jesus. No? Halimbawa po, pag nasa lugar ka na bawal mangaral, no? Pag nangaral ka doon, tungkol kay Jesus, papatayin ka, no? O ikukulong ka, no? So, may mga instances, mga kapatid, no, sa kasaysayan ng church na maraming Kristiyano ang pinapatay pero sila'y masaya. No? Makita nyo po, no, sa isang, mayroon yatang kadalasan may mga pinopost din sa social media, no? Kaya lang medyo violente, no? Sa mga Colosseum ng Roma noong araw, no? Ang mga Kristiyano na sinisentensyahan sa kamatayan, nilalagay sila sa gladiator na entertainment, palalabasin yung mga layon, iisa-isayin silang patayin. Di ba mga kapatid, ganon katindi ganon yung brutality ng pagpatay sa mga kapatid natin noong araw. Pero alam nyo, wala silang fear sa death. No? Nagtataka ang mga Romans, anong meron sa mga baliw na to na hindi sila takot sa kamatayan? Siguro tatanungin ko kayo, mga kapatid, bakit hindi takot sa kamatayan ang mga Kristiyanong totoo? Bakit tayo fearless pagdating sa death? Palagay niyo po. Bakit mga kapatid? Bakit hindi takot mamatay ang mga Kristiyano? Bagamat pinapatay tayo, pero hindi tayo takot mamatay. Anong mayroon, no? Yes! Kasi alam mo na ang Panginoon nasa iyo. Hindi ka nagpe-persyong na
Hindi ka nagpe-presume na ikaw ay ligtas, kundi alam mo sa sarili mo na ikaw ay totoong ligtas. Di ba, no? At alam mong si Jesus ay nasa iyo. Kasi mga kapatid, isa yon sa mga bagay na, na makikita sa isang Kristiyano, no, na fearless. Hindi ka takot, no? Hindi ka takot mamatay. Kaya, sabi ng Bible sa atin, ito yung mga tao na may joy, no? Nagagalak sila kasi alam nila, sabi ng Bible, ang Panginoon ay nasa kanila. Amen po ba? No, kaya mga kapatid, no, ang mga bride ni Jesus, no, basahin natin yung verse. Ang sabi, tayo'y magalak, of course, mahalaga yan, no? At dapat yan ang unang virtue natin. Ang sabi ng Bible, ikalawa, tayo'y magsayang mainam. Alam niyo po yung word na yan? Sabi rito, no, let us be glad and rejoice in give honor to Him. So bakit po ba? At ang sabi ng Bible, bakit ba kailangan tayong magsaya? Kasi, anong sabi mga kapatid? Ito na, yung pinakamasayang bagay, no? Sino po yung masaya nang sila ay iniligtas ng Panginoon? Alam niyo po, no, meron akong babasahin, mga kapatid, no, na isa sa mga bunga ng isang taong saved, mayroong joy sa kanyang puso. Mayroong joy ng Holy Spirit sa kanya. Ito, no, basahin natin yung nakasulat sa Romans 5. Ito, no, tingnan natin, Romans chapter 5. At ito ang mababasa natin sa scripture. Romans chapter 5, tingnan natin. So, tingnan niyo mga kapatid kung bakit masaya ang isang Christians, no? Basahin ko yung chapter 5, verse 5. Tingnan niyo to, ha? Hope, make it not ashamed. Nakita niyo po ba yan? No? Ang pag-asa ay hindi humihiya. No, sabihin niyo nga mga kapatid, pag-asa. So sabi rito, ang pag-asa ay hindi humihiya, no? Kapag ikaw ay naligtas, kasi alam mo, pag ikaw ay, di ba, ikaw ay isa sa mga tinatawag na iniligtas ka sa biyaya ng Diyos. Umaasa tayo. Tama po ba? Binibigyan tayo ng Diyos ng hope na someday, mga kapatid, no? Lahat ng trials natin sa mundong ito, malalampasan natin. Amen po ba, no? Lahat ng ating suffering, alam natin na gagraduate din tayo dyan, no? Alam natin na God is in us. Tama ba? Pero umaasa pa rin tayo na someday, we will be in His kingdom, no? Sino na po ba rito ang umaasa lagi sa Diyos? Dapat lagi tayong umaasa, no? Alam nyo, kung mayroong paasa at dapat umasa, sa Diyos yun, no? Ang Diyos kasi, paasa ang Diyos eh. At yun ang gusto niya, no? Umasa tayo. Sabi ng Bible, ang pag-asa ng Diyos, ang maganda lang, hindi siya namamahiya, no? Alam natin na pag umasa tayo sa Diyos, hindi tayo mapapahiya. Amen po ba, no? So, huwag tayong aasa, no? Basta-basta, no? Sa Diyos lang, no? Kasi, ang Diyos, mga kapatid, pag inasahan mo siya, hindi ka mapapahiya. So, sabi rito, ang pag-asa hindi humihiya. Bakit? Tingnan niyo po ang sabi ng Bible, sapagkat, ang pag-ibig ng Diyos. Meron palang love, no? Ito yung sinasabi ko, mga kapatid, sa bride, no? Ang pag-ibig ng Diyos, nararamdaman mo kasi isa ka sa mga saved. Amen po ba ron, no? So mga kapatid, tandaan nyo po, affection, intimacy. Itong mga salitang ito na may kinalaman sa relasyon, mga kapatid, pag ito ay nasa level lang ng tao, napansin nyo po, di ba? Alam natin masaya na tayo eh, no? Pero tinan nyo mga kapatid, no, kapag ikaw ay humakbang sa espiritual, so kung mayroon kang karelasyon sa mundo, mas matindi kapag naramdaman mo yan sa spiritual na aspeto. No? Kasi mga kapatid, ang ka-intimate mo kapag ikaw ay tunay na saved, ay ang Diyos. No? Kaya nga, may sinabi si Jonathan Edwards, no? Isa sa mga kilalang theologian sa Amerika. Sabi niya na ang affection, sabi niya, no, nagsisimula ito sa isip din ng tao. No? Sa ating mind, mga kapatid, no? Sa isip natin, no? Kaya tandaan nyo to, mga kapatid, no? Isipin nyo to para maintindihan nyo, no? Ang pag-ibig na nararamdaman mo, alam nyo po, yung damdamin, mga kapatid, no? Halimbawa sa isang tao, actually, chemical din ng brain yun eh. Di ba? Nasa isip yun eh. Di ba, no? So, sinisimbolize lang natin dito sa baba, sa ating puso, no? Pero, alam nyo po, yung nagbibigay ng doon, di ba? Yung nagbibigay ng insight sa atin, yung nagbibigay ng chemical, di ba? Para makaramdam tayo, yung brain natin eh. Ganun mga kapatid. No? Kaya sabi ni Jonathan Edwards,
isip talaga, no? Nauunang isip pagdating sa affection sa Diyos. Kaya, alam nyo po, no? Alam nyo po, ang isip mahalaga na disiplinahin din natin. Amen ho ba? Kasi mga kapatid, ang isipan, ito yung battlefield natin laban sa dyablo. Naintindihan nyo po? No? So, tandaan nyo po, ang isipan natin, battlefield. No? Ito yung gera, no? Ito yung lugar ng digmaan ng Diyos at ng dyablo. No? Itong isip ng tao. Kaya kung iisipin nyo mga kapatid, no, ang isip natin kailangan nakatuon lagi ito kapag tayo ay may Holy Spirit na laging nakatuon sa salita ng Diyos. No? Itong sabi ng Bible, ang pag-ibig ng Diyos, saan po nabubuhos? Tingnan nyo po. Bakit hindi tayo nawawala ng pag-asa? Anong sabi ng Bible? Ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso. Ano po ba yung word na buhos? Sa literal, ano pong ibig sabihin ng buhos? Pag naiisip nyo po. Sir, parang tubig, tama ba? Di ba binubuhusan, di ba? Di ba pag naliligo tayo, binubuhos natin, di ba? Sa sarili natin, no? So kung titingnan nyo po, ginamit ng Bible yung simbolo ng pagbuhos, no? Ng Holy Spirit sa puso natin, yung ibig sabihin po, nararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos kasi mayroong banal na espiritu na ibinubuhos sa atin. So kung titingnan nyo mga kapatid, ang Holy Spirit ang nagdadala sa atin ng pag-ibig, no, ng malalim sa Diyos. Naintindihan natin to? No, kaya mga kapatid, no, tandaan nyo po, may isang espiritu din na nagdadala sa atin para ibigin din ang mundo. Naintindihan nyo? Di ba? Ang mundo rin may espiritu. Di ba? At yung espiritu ng mundo, yan din yung nagdadala sa atin para ibigin ang mundo. Ganun, no? Pero ang Holy Spirit kumukontra, no? Ang ginagawa naman ng Holy Spirit, dinadala tayo para ibigin ang Diyos. Kaya alam nyo po, no, may sinabi si Juan, no? Anong sabi niya sa 1 John chapter 1, tingnan nyo po yung utos sa atin, ano? Tingnan nyo to, mga kapatid, no? Unang Juan, kaya anong sabi rito? Sa chapter 2, tingnan nyo to, mga kapatid, sa verse 15. Okay, anong sabi rito? Okay, unang Juan chapter 2, verse 15. Okay, sabi rito ng Bible, nakasulat, no? Anong sabi po? Huwag ninyong ibigin ng sanlibutan, no? Nakita nyo po? Di ba, no? So, ang mga Kristiyano, mga kapatid, ang mundong ito, no? Sa totoo lang, itong mundong to tinitirahan natin, pero alam natin na sa curse pa ito ng kasalanan, no? Kaya kung ibibigay natin yung pag-ibig natin sa mundong ito ng 101%, alam natin mga kapatid, no, hindi yan ibabalik sa atin. Kasi alam niyo po ang love, kailangan yan bumalik So pag ibinigay mo yung pag-ibig mo sa mundo, ang ibabalik sa iyo ng mundo kamatayan. Ganun mga kapatid, no? Kasi ang love, mga kapatid, umaasa ka babalikan sa iyo Tama ho ba? Bakit ka ba umiibig? Di ba mga kapatid? Para maging masaya, di ba? Lahat ng ginagawa natin, ano yan babalik sa atin. Ganon, no? May ano po yan, no? Parang boomerang, di ba? Umibig ka para ibigin ka rin. Pero, ano ang gagawin mo kapag ang mundo ang iniibig mo? Ano ang profit? Ano ang babalik sa'yo? Sabi ng Bible, itong mundo na ito na iniibig ng karaniwan, no, ang sabi, kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, tingnan ang sabi ng Bible, wala sa kanyang pag-ibig ng Diyos. No? Bakit mga kapatid? No? Kasi ang pag-ibig sa sanlibutan, malalayo ka sa Diyos. At ito yung ino-offer ni Satan noon pa. Ito yung sinasabi na temptation ni Satanas noon pa na lagi tayong binubuyo ng dyablo sa mundo. Kaya kung isipin nyo, mga kapatid, no, sabi ng Bible sa atin, kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, wala sa kanyang pag-ibig ng Diyos. Malinaw po ba yan, no? Kaya, mga kapatid, no, kailangan, sinusuri natin yung sarili natin. Iniibig ko nga ba talaga ikaw, God, no? Lord Jesus, ang pag-ibig ko ba ay nasa iyo? Kasi mga kapatid, sa totoo lang, no, puso ang tinitingnan ng Diyos, puso. Naalala ko si David Wilkerson, no, isang pastor din ng nagpo-promote din siya ng revival. Sabi ni David Wilkerson, sa mga, naalala ko yung kanyang isang quote, sabi niya, paalala niya to sa mga nasa ministry, no, yung mga nasa church. Ang sabi ng pastor na to, ang tinitingnan ng Diyos
hindi muna kung ano ang mini-ministry mo. Sabi niya, no? Tinitingnan ng Diyos ang puso mo. Yun ang sabi niya. Naniniwala kayo ron? Opo, no? Sabi ng Panginoon, hindi niya muna tinitingnan kung ano yung ministry mo. Ano? Tinitingnan niya kung ano ang puso mo. Kung ano ang nasa loob mo. Kaya mga kapatid, mahalaga yung puso. Yung totoo tayo sa Diyos. No? Hindi tayo hipokrito. So mga kapatid, kasi palilitawin ng Diyos ang kasalanan mo eh. Pag tinago mo pa yan, sabihin mo na. Ganon, di ba? Maging transparent ka na. Panginoon, nagkasala ako. Panginoon, hypocrite ako. Ganon ano? Hindi mo dapat pagtakpan yan. Ano? Kasi kung totoo kang Christians, alam mo sa sarili mo, mga kapatid, no, na empty ka kapag wala ang Diyos sa'yo. No? Kulang. Hindi ka masaya. Masaya ka pansamantala sa mundo. So maraming tao, nagsasaya sila sa mundo pansamantala, pero ang dulo nun, emptiness, death, suffering, meaninglessness. Walang kabuluhang buhay. Ganon mga kapatid, no? Ito yung temptation ng dyablo na dapat unahan na natin eh. Alam mo, kapag giya ng kaaway, alam mo na kadiliman ang tungo. Ganon mga kapatid, no? Sa umpisa maganda yung temptation. Pero in the end, alam natin na ito po ay death. Kaya po, anong sabi sa bride, no? Sabi sa bride, ang tunay na kagalakan natin ay kanino natin makikita. Kanino mga kapatid, no? Yung tunay na kagalakan ng ating puso. Ang Panginoong Jesus, no? At mga kapatid, sabi ng Bible sa atin, alam natin ang ating katayuan. Amen po ba, no? Alam natin yung status natin, ano? Sabi, may sinabi ang Bible sa atin, na assurance of salvation. Eto, no, mayroong sinabi si Pablo sa atin, no, kapag tayo ay bride ni Kristo, basahin natin yung isa sa mga assurance, no, na alam na, ito mga kapatid, no, alam nyo rin to, no? Romans chapter 1. Okay, tingnan natin, no? Romans chapter 1. Okay, eto, verse lang ito, no? Pero malaki ang kanyang papel sa ating na ginagampanan natin sa verse na ito. Romans chapter 1, okay, may sinabi rito, no, sa verse 4 and 5, no? So mga kapatid, babasahin ko lang kasi dito maraming tiyak, no? Maraming Kristiyano dito ang mahuhulog, no? Sa tinatawag na kamalian, no? Maling pananaw. Pero itatama tayo ng Bible. Tingnan nyo, sabi rito ni Pablo, si Jesus ay ipinahayag na anak ng Diyos. Amen po ba? Na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan. Amen po ba? May tanong ako. Bakit ang Panginoon nabuhay magmuli? Bakit siya uling nabuhay? Sino ang ginamit ng Diyos? Alam natin na ang Diyos iisa lang, no? Pero, according sa binasa natin, ang Panginoong Jesucristo ba meron siyang gabay ng Holy Spirit? Natural, no? At mga kapatid, ang sabi, nabuhay siya magmuli ng may kapangyarihan kasi ang espiritu ng kabanalan ay nasa kanya. Amen po ba? So, anong pong ibig sabihin ng banal? Sakdal. Tama ho ba? Malinis, no? Walang bahidungis, no? Ibig sabihin mga kapatid, authentic yan, genuine. Sabi rito, sa pamamagitan ng resurrection mula sa mga patay, yung pagkabuhay ni Jesus, sabi rito, siya pinahayag na anak ng Diyos. Tingnan niyo po yung verse 5. Okay, ito na, tingnan niyo. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin ang biyaya at pagka-apostol. Ano daw po mga kapatid, bakit natin tinanggap yung biyaya? According kay Pablo, no? Bakit natin tinanggap yung grace ng Panginoon? Anong dahilan? Kasi mga kapatid, dahil sa ano po? Dahil sa ginawa ni Jesus. Di ba, no? Yung kanyang ginawa, alam natin, ang magbe-benefit ay sino? Tayo. Then, tingnan nyo po sabi rito, siya tinanggap, sabi rito, sa pamamagitan niya, tinanggap namin ang biyaya at pagka-apostol. Ito na yung susunod na word. Ito na. Sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Ano yung word sa English, mga kapatid? For obedience to the faith. So may sinasabi mga kapatid na pagsunod sa pananampalataya.
Amen po ba? Nabasa niyo ulit? Okay, basahin natin ulit. Anong sabi? Pagsunod sa pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, mayroon itatanong sa atin ng Panginoon ngayon. Sumusunod ba tayo sa kalooban ng Diyos? Di ba mahalaga yung tanong, no? Kasi ang sabi ng Bible, pagsunod sa pananampalataya. Pag ikaw ay tinawag ng Diyos na nobya niya, susunod ka sa Kanya. Amen ba ron? Kasi mga kapatid, karelasyon mo siya. Sasama ka ngayon sa Kanya. No? Amen po ba? Kaya ang sabi ng Bible, pagtalima sa pananampalataya, pagsunod mahalaga. Amen ba, mga kapatid? No? Alam niyo po, no, naalala ko, no, yung sinabi ng isang writer, no, si C.S. Lewis. Sabi niya, may dalawang tao sa mundo. Ito, pakinggan niyo ito, mahalaga. May dalawang tao sa mundo. Yung unang tao ganito, Lord, your will be done. Yun yung unang tao. Ito yung ikalawang tao. Ito si Lord nagsasalita sa tao. Tao, your will be done. No? So may dalawang tao mga kapatid, no? Yung nagsasabi na, Panginoon, kalooban mo ang mangyari. At yung isang tao naman na sinasabihan ng Diyos, kalooban mo ang mangyari. Mga kapatid, may tanong tayo, saan tayo sa dalawang yon? Sabi ni C.S. Lewis, no, saan tayo ron? Kasi eto lang yung dalawang tao sa mundo. No? Yung nagsasabing, Lord, your will be done, at yung isa naman, sa Diyos nang gagaling yun, your will be done. So mga kapatid, no, yung isang will, papunta yon sa eternity. No? Papunta yon sa walang hanggang kagalakan. Papunta yon sa kalangitan. Papunta sa Diyos. Papunta sa walang hanggang kagalakan ng buhay natin. No? Yung isa, sir, saan papunta? Yung isang will. Mga kapatid, no? Saan papunta yon? Yun po ay papunta sa kapahamakan. No? Papunta sa dulo na tinatawag nating kaparusahan. No? May sinasabi sa Bible no na kapag ang kalooban ng tao ang pinairal natin, tandaan natin, sabi nga ng Bible sa atin, kapahamakan ang kahantungan ng tao. No? Kaya, tama si C.S. Lewis, may dalawang will. Tama ba, sir? No? May dalawang kalooban. No? Ang bride po, tandaan nyo po, no, yung sinasabing nobya ni Kristo, mga kapatid, tandaan nyo, bride ng Panginoon, yung sinasabi, no, bride ni Lord, yung will ng Panginoon ang naghahari. Hindi will natin. No? Kumbaga po, full surrender na. Nakikinig mga kapatid, no? Ibig sabihin ganito, para alam natin, kapag ikaw po ay born again, na, ito yung sinasabi ng Bible, no, na ikaw ay totoong born again. Alam mo sa sarili mo na ikaw ay binago ng Diyos. Alam mo yan, di ba? Alam mo sa sarili mo na patuloy kanyang binabago. Alam mo sa sarili mo na kulang ang buhay kapag wala siya. Di ba? At siya ang meaning ng buhay natin. Mga kapatid, alam mo sa sarili mo kapag sinuway mo siya sa kanyang kalooban, alam mo na hindi maganda. Tama ba mga kapatid? Alam mo yan, no? Kumbaga po, dapat alam mo yan eh. Tama ba? Kasi, ang Espiritu ng Diyos nasa iyo. Maliban na lang kung hipokrito ka na hindi naman talaga. Di ba, no? Pero kung alam mong born again ka, alam mong nasa Diyos ka, alam mo yung sinasabi ng Bible na tayo ay tinatawag to obey His will. Di ba mga kapatid, no? Hindi tayo nakikipag-argue sa Diyos. Alam niyo po yung sarili, alam niyo ang bride mga obedient yan, no? Kasi ganito, marami example sa bride, no, na they are obedient. Alam mo yung mga apostol, nang sabihin ni Lord, sumunod ka sa akin, hindi sila nakapag-argue. Tama ba? Ano nangyari? Sumunod sila agad. Mga kapatid, hindi nila kailangan makipagtalo kay Lord eh, no? Naramdaman agad nila na, ito yung Panginoon natin, no? Ito na yon. Sumunod tayo. Ganun mga kapatid, no? Hindi sila nakikipagtalo sa isip nila. Si Abraham nang tawagin ng Diyos. Ano nangyari po? Ano sabi ng Bible nang siya sabihan ng Diyos? Umalis ka sa iyong tahanan. Sinabi pa ni Abraham na, Lord, ang dami ko pang gagawin. Lord, marami pa akong plano sa buhay. Hindi, di ba? Ano ginawa ni Abraham? He follow. Tama ba? Kasi mga kapatid, si Abraham hindi baliw. At si Abraham, kahit walang logic sa tingin ng mga tao, no, alam niya sa sarili niya kung sino ang kanyang sinusundan. Tama ho ba? Alam mo, mga kapatid, no, kilala mo dapat yung sinusundan mo. Di ba, no?
At hindi ka makikipag-argue sa Kanya. Kasi mga kapatid, ang Diyos, kung alam mo na maganda ang Kanyang gagawin sa'yo, di ba mga kapatid, nararamdaman mo yan, pinaparamdam sa'yo eh. Hindi ka nakikipag-argue. Kaya alam niyo po no, ang Diablo, hindi ganon. Ang Diablo ganito, sumunod ka sa akin. Anong mapapala ko? Sumunod ka sa akin. Bakit hindi ikaw ang sumunod sa akin? Ano yun mga kapatid? Self-will. Na napansin nyo? Pag ikaw ay bride, hindi ka self-will. Tama ba? Sinusurrender mo na yung will na yan sa highest will. Hindi ka makikipag-argue sa Kanya. Lord, go ako. Sige. Ganon mga kapatid, no? Kaya isipin nyo to, no? Di ba, no? Sabi ni Pablo tinanggap namin ang biyaya at pagka-apostol sa pagsunod sa pananampalataya sa lahat ng bansa. Kaya mga kapatid, no? Ang bride ni Jesus, tayo ay nagagalak, tayo din po'y sumusunod. Mga kapatid, bakit? Kasi, alam nyo po, mahalaga yung obedient heart Mga kapatid, no? Naniniwala ba kayo? Di ba? May tanong ako, no? Kayo makakasagot. Di ba? Ang gusto ng Diyos, maging obedient ang Israel. Tama ba? Lumabas sila sa Egypt, milyon sila. Pinakita ng Diyos ang lahat ng dakilang milagro sa kanila. Pinatawid sila sa dagat ng pula, hinati pa ng Diyos yung dagat. Pumunta sila sa disyerto para ibigay yung kanyang utos. May tanong ako, ilan ang nakarating sa lupang pangako? Sige po, ilan na lang? Mga kapatid, 2 tribo na lang. Dadalawa na lang. Napansin nyo? Di ba? Yung mga sumunod ng una, hindi na sila nakasunod. Ang nakasunod na lang sila Joshua. Lahat sila namatay sa disyerto. Hindi sila nakasurvive. Kasi mga kapatid, hindi sila nag-obey Yun ang problema, no? Hindi sila sumunod. Ang bride, mga kapatid, hindi tayo ganun. Hindi tayo disobedient sa voice ng Holy Spirit. Kung saan tayo dadalhin, susunod tayo. Sir, kilala niyo ba si Catherine Coleman? Kilala niyo? Okay. Sino si Catherine Coleman, sir? Isa sa mga babaeng preacher, no? Na-impluwensya niya si Benny Hinn. Ito, pakinggan niyo to may sinabi siya, no? Tungkol sa pagsunod, no? Sabi niya, tingnan niyo to. Galing to kay Catherine Coleman, sir, no? Sabi niya, I paid the price of absolute surrender. Pakinggan niyo nothing in my life was mine anymore. Wala sa buhay ko na akin. Hindi niya na sinasabing akin. Sabi niya, nothing in my life was mine anymore. Not plans, not dreams, not reputation. The anointing cost me the ownership of myself. Sabi ni Catherine Coleman, hindi na ako may-ari ng aking sarili. Ito yung cost, ito yung kabayaran ng anointing na ibinigay ng Diyos sa akin. Mga kapatid, tandaan nyo, si Catherine Coleman, ginamit ng Diyos sa healing. Maraming tao ang naimpluwensyahan ng babaeng ito. Di ba mga kapatid, no? Siya'y naging liwanag sa US noong panahon na yon. Malaki ang impluwensya niya sa mga Pentecostal kasi babae ito mga kapatid, ang payat pa nito. No, parang ting-ting, parang akala mo nga akala mo babae na parang walang kayang gawin. Pero alam niyo, sabi niya, I paid the price of absolute surrender. Wala sa buhay ko na masasabi kong akin, binigay ko na sa Panginoon. So mga kapatid, nakita niyo, sa pagsunod na yon, dumating ang revival sa kanyang buhay. So mga kapatid, ganun din sa atin. Di ba, Kailangan isuko mo lahat. Huwag kang magtitira. Kailangan isuko mo na. Yung natitirang 1%, bigyan mo na yan kay Lord. And then, makikita nyo yung pagkakaiba. Ito pa sinabi niya, bago tayo magtapos. May sinabi pa siya ito. Malupit ito, Sabi niya, pagdating sa pagiging bride, sabi niya, I paid the price of obedience even when it hurts. Ang pagsunod sa Diyos, mga kapatid, masakit yan. Tatamaan lahat ng ego mo, plano mo. Pag sinabi ni God, eto gawin mo, wala ka nang ibang gagawin, yung talagang gagawin mo. Naalala mo ba si Jonah? Bigyan ko lang kayo ng idea. Alam niyo si Jonah, example siya ng isang tinawag, Pero tanong, sumunod ba siya agad? Mga kapatid, ano nangyari? Sumunod ba siya agad? Di ba hindi? So anong cost? Anong naging resulta ng hindi pagsunod ni Jonah?
Sige po, anong nangyari sa buhay niya? Mga kapatid, tulad ng barko, no? Babagyuhin ka na. Tama ba? Dahil hindi ka obedient eh. Tama ba? Inutusan ka ng Diyos eh. Mga kapatid, gawin mo. Di ba, no? So, kung hindi mo gagawin yan, nasasabihin mo, Lord, pwede po bang, muna tayo? Pwede mo nang, yung opinion ko rin pakinggan mo. Hindi ganun, di ba? Pag ang Diyos nagsabi, gawin mo. Di ba, no? Hindi niya hinihingi opinion mo. Di ba, no? Ang hinihingi ni God, pagsunod mo. Si Jonah, ma-argue. Mas matalino pa sa Diyos. O ano nangyari? O di, sir? Bagyo ang dumating. No, so marami mga kapatid sa Christian ganyan din, ano? Kung bakit ang buhay natin parang bagyo. No, di ba, no? Maraming pagsubok, maraming dagok, at ang kailangan ng Diyos sa atin ay kailangan talagang sumunod tayo. Kasi mga kapatid, babagyuhin talaga tayo. Ganun ang totoo, no? Pag hindi tayo sumunod sa Diyos, tiisin natin yung bagyo. Kasi alam niyo po, di ba, saan naabutan ka na ng bagyo sa dagat? Anong pakiramdam? Lagi kang takot. Di ba mga kapatid, lagi kang takot. May fear. Kasi alam mo sa sarili mo, hindi ka na sumusunod. Kaya tinan niyo, sabi ni Catherine Coleman, sabi niya, sumunod ako kahit masakit. Sabi rito, there were instructions from God that broke my heart. Nakikinig? Alam niyo minsan, may sinasabi ang Diyos sa puso natin. Kahit masakit, kailangan nating gawin. Kasi mga kapatid, yung broken na puso, gusto ng Diyos yan, magagamit niya yan. Meron akong isang example na ibibigay sa inyo na hindi na ako lalayo. Alam niyo, no? Hindi ginamit ng Diyos si Moises nang siya ay prinsipe ng Egypt. Tama po ba o hindi? Di ba? Tama, no? Ginamit na lang niya si Moises nang si Moises ay, tinan nyo nang si Moises ay nasa mababa ng kalagayan. Tama ba? Hindi na siya prince, isa na siyang wanderer, na litong-lito, sir, no? Wala na siyang kayang gawin, wala na siyang pwedeng ipagmalaki, nandun na siya sa pinaka mababang uri ng kalagayan. Hinintay ng Diyos si Moises magpakumbaba. Nakita niyo mga kapatid, no? Hindi niya ginagamit ang mga taong maangas. Hindi niya ginagamit ang mga taong may pride. Hindi niya ginagamit ang mga taong mas mataas ang tingin sa sarili. Kailangan nating bumaba. No? Doon ang Diyos, gagawin niya tayong vessel of grace. Kapag handa tayong ibigay lahat sa Kanya. Amen ba, mga kapatid? No? Ganyan. Wala kang ititira. Gusto mong maging bride? Pakasal ka sa Kanya, tama? Wala kang ititira. Kung mahal mo siya, mahal mo talaga. Mahal niyo ba si Jesus? Mahal ba natin siya? So mga kapatid, kung mahal natin ang Panginoon, gayahin natin si Catherine Coleman sa sinabi niya. Susunod ako, even when it hurts. Di ba? Kasi, ito ang gusto ng Diyos. Mga kapatid, no? Itong malupit. Third part, itong sabi niya, I paid the price. Tingnan nyo. Kadalasan sa Christian life, di ba? May nagtawanan pa. Sabi, hindi laging masaya. Tama ba? Sometimes, maybe oftentimes, sabi niya, I paid the price of loneliness. Malungkot. Kapatid, nakikinig? Di ba? Bakit malungkot? Kadalasan, nakakaranas ng lungkot ang mga Kristiyano. Alam niyo kung bakit? Kasi mga kapatid, hindi ka naiintindihan. Tama ba? Malungkot kasi hindi nako-comprehend ng iba yung conviction mo. Nakikinig po ba? Hindi ka naiintindihan. Tama po ba? Diyos lang nakakaintindi sa'yo. Kapatid, naranasan niyo na ba yun? Walang nakakaintindi sa'yo? Magulang mo, asawa mo, kahit sarili mo. Pero Diyos, naiintindihan ka. Sabi rito, I paid the price of loneliness. There were places God took me where no one could follow. Sometimes, mga kapatid, walang makakasunod sa'yo, no? Mayroong separation na nangyayari. Kaya, alam nyo, no, mayroon talagang price ang pagsunod sa Panginoon. Pero wag kayong magugulat, kasi alam natin na ang surprise ng Diyos, pagkasama mo siya, kagalakan. Alam mo sa sarili mo na masaya sa piling ng Diyos. Alam niyo si David, ang pinakamasayang tao sa Biblia. Alam niyo ho ba yun? Tingnan niyo ang Psalms 23. Okay? Bago tayo mag-pray. Gusto ko lang mga kapatid basahin ang Psalms 23.
isa sa mga popular na sinulat ni David sa awit. Sinong kabisado to? Yes, ang ganda. Tama ba? Hindi ako manghangailangan. Di ba? Wala na akong kailangan. Basta si Lord ang aking pastol. Di ba? No? Ang maganda ba? Hindi niya sinabing si Lord ang aking pastol. Pero kailangan ko pa nito. Kailangan ko pa ng Volvo. Kailangan ko pa ng pera. Di ba, no? Alam nyo, ang pera, kailangan lang natin necessity. Pero ang pera, sabi nga ni Elon Musk, hindi nakakapagpasaya. Ganon. So mga kapatid, sabi ni David, pagpastol ko ang Lord, hindi ako mangangailangan. Tingnan niyo yung kanyang sinabi sa verse 6 ng Psalms 23. Anong sabi rito? Okay, tingnan niyo po mga kapatid, no? Surely, anong sabi niya? Goodness and mercy, ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin. Mga kapatid, maganda ba yung pagkakasabi niya? No? Tayo bang sumusunod sa grace? O yung grace ang susunod sa atin pag hinirang na tayo? Di ba, no? Sa una, sa grace tayo susunod. Pero alam mo, kapag kasal ka na sa Diyos, no? Kapag kasal ka na kay Jesus, sabi, sir, oh, yung habag na yung susunod sa'yo, sir. Di ba, no? Nung una, sumusunod tayo sa mercy. Lord, nasaan yung mercy mo? Susunod ako. Pero iba na to, no? Sabi ni David, tunay na ang kabutihan at ang kaawaan ay susunod sa akin. Grabe, ang ganda, no? Ako nang susundan ngayon. Di ba? Kasi sa lahat ng araw ng aking buhay. At ano yung goal ni David? May goal siya. Tingnan niyo po. Ako'y tatahan, ano sabi niya? Sa bahay ng Panginoon. Ano yung goal ni David sa Psalms 23? Anong gusto niyang mangyari? Makatira siya saan? Sa tahanan ng Panginoon. Ito yung kasiyahan para sa kanya. Amen po ba? Alam ni David kasi doon sa infinity, no? Alam niya, nandoon lahat ng kagalakan. Kaya sabi ng Bible sa atin, mga kapatid, no? Itong Psalms na ito, pinakamahalagang awit ito, no? Para sa bride ni Jesus. Mga kapatid, sa araw na to, nawa, sabi nga yung pagsunod kay Lord, no? Yung kagalakan kay Lord, manatili sa atin. At lumalim pa tayo dyan. Amen po ba, mga kapatid, no? Tandaan nyo po, mabibigo lang kayo. Mga kapatid, tandaan nyo, mabibigo lang tayo kapag yung ating puso ay ifo-focus natin sa mga bagay ng mundo na to. It is vanity. Walang kabuluhan. Yun ang totoo, no? Mga kapatid, no? Alam nyo, kayo makakadiscover niyan. Kayo mismo, no? Maraming mga popular na tao, tingin nila yung kasikatan, dumarating ang panahon, meaninglessness. Walang kabuluhan. Di ba? Walang kabuluhan. Hindi ito nagbigay ng fulfillment sa kanila. Bagkus pa nga. Alam nyo, marami naging kilalang tao, no? Naghahangad tayo, di ba, ng yaman, kasikatan? Di ba ganun ang karamihan ng tao? Maging masaya tayo sa mundo? Alam nyo, in the end, empty. Mga kapatid, no? Parang ano lang, naghangad ka pero, ano sir, hindi ka pa rin na-satisfy. Walang satisfaction. Kasi mga kapatid, sabi nga ni Billy Graham, ang pwede lang mag-fulfill ng void natin. Ang sabi niya, it is only the Lord Jesus Christ. Ang Panginoon lang dyan. Pag dumating na siya, yung totoong kagalakan, mararanasan mo na. Hahanapin mo yan sa porn? Wala. Hahanapin mo sa sitwasyon? Wala. Hahanapin mo sa immorality? Wala. Hahanapin mo sa gadget? Wala din yan. Pansamantala lahat. In the end, empty. Nakita mo, minamanipula ka lang ng kaaway. Di ba, no? Mga kapatid, nawa, makita natin yung kalakhan, yung glory ni Jesus. Makita natin yung worth niya. Sabi ko nga po sa inyo, no? Sabi ni David, ang gusto ko, makatira ako sa bahay ni Lord magpakailanman. Ganon din bang gusto natin? Yes, mga kapatid, di ba? Praise God. Mga kapatid, let us pray. Manalangin tayo. At sa ating paglapit sa Panginoon, nawa, bilang bride ni Jesus ay yung puso natin makita niya na full surrender sa Kanya. Hallelujah. Father, alam namin na ang mundong ito ay hinahata kami pababa. Hinahata kami sa paggawa ng mali, sa mga bagay na hindi tama, sa deception. Hinahata kami. Father,
nawa makita namin yung kagalakan na nag-iisa lamang sa piling ng inyong anak na si Jesus. Dahil the Lord Jesus Christ is everything. Siya ang lahat sa amin. Nawa, Ama, makita namin yung karunungan nyo sa lahat ng bagay. Makita namin na walang ibang magpapasaya sa amin kundi kayo. Ang inyong Holy Spirit, ang inyong anak na si Jesus. Ama, ituro nyo po sa amin ang daan ng buhay. Buksan yung aming paningin sa mga bagay na makapagbibigay ng kagalakan sa aming mga puso. Ama, sabi ng Bible, magsaya kami't magalak. Dumating na ang union o ang pag-iisa ng mga anak ng Diyos at ng anak ng Diyos. Ama, nawa, ang kagalakang ito ay maramdaman ng mga kapatid namin. Sa kabila po na may hatak ang mundo, pero mas makapangyarihan kayo. Mas makapangyarihan kayo para baguhin kami. Upang kami po'y umunlad sa pananampalataya. Amang makalangit sa araw na ito, panalangin namin na sa aming pinag-aralan po, sa aming nakita sa Bible, sa patotoo ng mga anak nyo, mga figures na nagpatotoo, nag-witness sa katotohanan ng pagsunod sa inyo. Yes, Father God, na sa buhay namin, ang kahulugan lamang ng kagalakan ay walang iba kundi ang inyong salita. Amang makalangit sa araw na ito nawa, makita namin ang liwanag na ito. Makita ito ng inyong mga anak. Makita ito ng mga kapatid namin. Ama, nasa mundo kami pero hindi kami tiga rito. Tinawag nyo kami upang ang mundong ito ay mabago. At upang kami din po'y maging bagong nilalang. At ngayon pa lang, Ama, sinabi nyo na, ang sino mang nasa inyong anak, isa na siyang bagong nilalang. Siya'y karelasyon na ni Jesus. Isa na siyang bride. Kung kami ay handang mag-repent, sumunod sa kalooban nyo. Abang makalangit nawa, ang mga anak nyo po ay naniniwala ako ang inyong totoong mga anak, hindi sila makikipag-argue kapag mayroong revelation ng Holy Spirit. Makipag-argue man sila, but they will come back. They will return. They will obey. Amang makalangit, yes, normal sa tao ang mag-isip. Normal sa amin ang makipagtalo minsan sa inyo. Pero in the end, we will say, Thy will be done, Father. Dahil ang kalooban nyo, ang tunay na kagalakan namin. We obey because we know na ang tatahakin namin ay buhay na ganap at kasiyasiya. Ama, bigyan nyo kami ng kagalakang espiritual. Kagalakan sa inyong salita. Kagalakang pag-aralan ang inyong salita. Kagalakan sa pananalangin. Kagalakan na kausapin kayo. Kagalakan kagalakan sa kabanalan. Kagalakan tuwing kami ay nandito sa house church. Kagalakan sa tuwing kami ay may Bible study. Kagalakan sa tuwing kami gumagawa para sa inyo. Ibigay niyo po ang kagalakang ito. Dahil, Ama, naniniwala po ako, naniniwala kami na kung mahal namin kayo, anumang mangyari po, anumang lungkot, anumang trahedya ang dumating sa mundo, nandyan ang kagalakan. Salamat, dakilang Ama, sa araw na ito, lagi niyo kaming samahan, gabayan, ang inyong bride sa pangkasalukuyang panahon na inihahanda nyo na. Ito ang aming panalangin, ito ang aming samo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Mga kapatid, sa ating pagkakaloob sa Panginoon, praise God. May sinasabi ang Scripture sa atin.
Napakahalaga po ito. Naalala ko yung sinabi ng ating kapatid, no? Gusto kong i-quote, hindi ko nasasabihin yung pangalan niya. Sabi ng kapatid natin, ang pagbibigay ay higitan pa natin, no? Lupit. Sabi niya yan. Sa Bible study, no? Pastor, di ba dapat pag nagbibigay tayo, higit pa doon sa kaya nating ibigay? Tama. Yes, totoo yan. Sabi ng Romans 12, itong sabi, may sinabi rito sa Bible, no? Sa verse 1, mga kapatid, alang-alang sa mga habag ng Diyos sa ating i-offer ang ating mga sarili. Lupit, no? Ito matindi to, no? Lahat na. Isang handog na buhay, banal, na kaya-aya sa Diyos. Ito ang karapat-dapat yung pagsamba. Sa sandaling ito, sa ating pagkakalob sa Panginoon ng ating mga buhay sa Kanya, anything for His service, awitin po natin yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness, mga kapatid. Akapela natin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, 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 Sa panalangin. Ama, maraming salamat. Lalong-lalo na po sa mga aral at turo mo sa amin na pinakita mo ang kagalakan ng mga sumusunod sa iyo. Ipinakita mo na ito ang tunay na mga anak na siya nagsusurrender ng lahat sa iyo. Ama, naway mangyari sa amin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng turo mo at ng iyong banal na Espiritu na siyang nag-guide sa lahat sa amin, Ama. Yes. Kasi ito ang napaka-importante, ang iyong gabay na sumasa amin na laging nagtuturo ng karunungan Yes. at kapayapaan. Ama, maraming salamat sa mga nagbigay ng kanilang mga handog, Ama, upang maitulong ito sa iglesyang ito, Yes. lalong-lalo na sa pag-akay ng mga kaluluwa, Ama. Yes. At naway hiling namin, Ama, na mangyari nawa ang aming hinihiling, na magkaroon kami ng bahay sa Amen. bahay Yes, Lord Jesus. na medyo malaki-laki pa rito, Yes, Ama, Panginoon Jesus. sapagkat ito ang hiling namin upang kami makaakay pa ng lalong maraming mga kaluluwa, Ama, para makita nila na kami may mga sambahan. Ama, walang Yes. imposible sa iyo, Hallelujah. sapagkat kung hinihiling namin ito, lahat ay mangyayari sa pamamagitan ng aming pananampalataya. Amen. Hallelujah. Kaya, Ama, ipagkaloob niyo po ito Yes, Father. sa amin, Ama, itong aming dalangin. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Let us dedicate ourselves to the Lord Jesus. Father God, nandito kami, nagsasama-sama, naglilingkod sa inyo. Ama, hindi mawawalang kabuluhan ang mga mabubuting ginagampanan ng inyong mga anak dito sa sangbayanan. Malalaki at maliliit na mga mabubuting gawa. Gawa na mula sa biyaya at pananampalataya. Ama, bigyan niyo ng kasigasigan kaming lahat na magkakapatid. Pagnanasa, resilience, pagsisikap,
Amang makalangit, nagampanan namin yung tungkulin namin sa inyo. Ama, na umakay kami ng mga kaluluwa upang makilala nila ang Panginoong Hesus. Father, gamitin nyo kami sa invitation, sa Bible study, sa pagpapakilala, sa fellowship, sa iba't ibang larangan, Father, para lang maipresenta sa kanila ang Panginoong Hesus. Father, nawa, gamitin nyo kami, ang bride nyo po sa huling araw. Ang inyong tinawag na sinisinta. Sapagkat, Ama, ang pag-ibig nyo'y binubuhos nyo sa amin. Ang pag-ibig na ito'y nag-uumapaw at naway umapaw ang pag-ibig na ito bilang compassion namin sa mga taong nangangailangan ng salvation. Ama, marami pa kaming mga kakilala, kaibigan na wala pang pagkakilala. Gamitin nyo kami sa kanila. Alam namin, Father, they will oppose us. Hindi sila maniniwala. But we need to tell to them, we need to share with them your love, your grace. Bakit namatay si Jesus? Kaya Father, nawa, ang aming maging goal ay ma-share namin ang Panginoong Hesus. Tulungan nyo kami. Sapagkat Ama, mahalaga po na magampanan namin ito. Dahil mahal namin kayo. Mahal nyo kami, at bilang nagmamahal, mahal din namin ang mga tao. Bigyan nyo kami ng compassion for them. Dahil Ama, ito ang bride. Hindi kami selfish. Hindi lang namin inaangkin ang grace. But we need to share your grace sa iba. Para sila din po'y makaalam. At masabi nila sa buhay nila, ngayon ko lang nalaman na mahal pala ako ng Panginoong Hesus. Father God, be with us. Samahan niyo mga kapatid, palakasin niyo ang faith namin, at marami pa pong souls ang masave sa mga darating pang mga buwan. Gamitin niyo kaming lahat. In the name of the Lord Jesus Christ, Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Amen. 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 Purihin ang Diyos. Purihin po ang Diyos, mga kapatid. Hello po. Praise God po sa lahat na naka-online, mga kapatid. God God bless po. bless po. God bless Lisa. Napanood niyo ba si Catherine God bless Coleman, po sir, sa kanila, ano? oh. Black and white pa yun.